Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ganun pala ang unang magpapakita ng turo sa umaga ito. Narito po ang aming pangkayari. Okay, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, sir. Kumusta kayo lahat? Okay naman po. Okay, ganun, kinanilaan ko ang lahat at tumayo para po sa ating panalangin. Ginoong Junel, maaari bang simulan ang ating panalangin sa umaga ito? Maraming salamat po Junel. Maaari na kayo po. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, sir. Nakakain na ba ang lahat? Opo. Kung gayon, mahusay dahil kayo ay nakakain sa umaga ito. Sino ba ang liban sa araw na ito? Magaling. Kung kayo bigyan natin ang ating mga sarili na mas labong walang mahal. Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, ay meron akong inihandang gawain upang sa ganoon ay makuha din naman ang inyong mga dugo. Kapag sinabi kong handa na ba kayo mga bata, ang isasagot ninyo, handa na po kami pinipilit mga dugo. Maliwanag ba? Oo. Ano nga ba ang isasagot kapag sinabi kong handa na ba kayo mga bata? Handa na po kami mga binibining Ginoo. Handa na ba kayo mga bata? Handa na po kami binibining Ginoo. Ngayon, tumayo ang lahat at sabayan ako. Sabayan niyo ako ng maganda. Nagugutom na ba kayo? Tara! Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya. Basta-basta-mahin, basta-basta-luin, fruit salad, saging. Bilisan natin. Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya. Basta-basta-mahin, basta-basta-luin, fruit salad, fruit salad. Pinamabilis! Saging-saging, mangga-mangga, papaya, papaya. Basta-basta-mahin, basta-basta-luin, fruit salad, fruit salad. Ang galing-galing ninyo. Ngayon, bago tayo sumako sa ating talakayan, ay meron lamang akong pamantayan sa tulog ng ating klase. Ano nga ang gagawin kapag mayroong nagsasalita dito sa harap? Binibigyan nga natin? Magaling. Ano naman kung gustong sumagot? Binibigyan nga July? Mahusay. Kapag mayroong ginagawa kami niyong guro, ano ang gagawin? Binibigyan, maaari ko sabihin kung ano ang gagawin kung mayroong magawain o aktividad na binibigay sa iyo ng inyong guro. Mahusay. Inaasahan ka ba yan sa inyo mga bata? Mahusay. Kaya ngayon, mayroon naman tayong balik-alala natin tungkol sa ating pag-isita ng nakaraan. Ano ba ang ating
mahusay, bakit kung nakikinig talaga kayo sa aking mga ari. Ngayon ay mayroon akong gawain. Siguro ay pupunta sa palengke. Mayroon siyang dalang kayo. Sino na ba dito ang nakapunta sa palengke? Kami po. Maaari mo bang ilarawan ang palengke sa isang salita? Binibining kita eh. Ang palengke po ay maraming mga tita. Maraming mga sila. Oo. Ginong Junel. Maingay. Maingay dahil maraming mga tao na bumili, pangusay. Ikaw naman, binibiningan sila. Napunta ka ba ng palengke? Maaari bang ilarawan sa isang salita ang palengke? Sari-sari. Sari-sari. Magaling sari-sari dahil maraming mga paninda. Ikaw naman, binibining anak eh. Napunta ka ba ng palengke? Nakapunta na po. Ano ang may nalarawan mo sa palengke? Magulay. Magulay. Maraming mga gulay, magaling kasi doon sa palengke maraming mga paninda na ating nabili. Ngayon, si teacher ay nakabili na ng kanyang mga bibilhin sa palengke. Ngayon, ang gagawin ninyo ay pipili ako ng isa sa inyo na siyang kukuha dito sa pinamigay ng inyong guro at ilarawan ito sa isang salita. Ngayon, binibining teacher, maaari ka bang kumuha dito sa aking bayo at ilarawan mo kung ano ang iyong nakikita dito sa aking pinamigay. Ano yung binibining teacher eh? Yan po ay talong. Magaling. Ano ang may nalarawan mo sa isang talong? Malaki. Malaki, mahusay. Ano ba? Sino sa inyo makapaglarawan ng talong? Binibining Angela, ano ang maglarawan mo sa isang talong? Masustansya, magaling dahil ang talong ay maraming vitamina. Ikaw naman, Ginong Jule, ano ang masasabi mo sa talong?
mahusay. Ang ating tatalakay ngayon ay patungkol sa papuri na siyang ilalahat ng aking kasama na si Binibining Pinky. Okay, isang paksang tatalakay natin sa umaga. Ito ay tungkol sa mga angkop na pangkuli. Okay, so bago ang lahat, nais kong basahin yung sabay-sabay ang ating mga nalituloy. Nakatutukoy ng kahulugan ng mga uri, nalaman ng mga uri sa mga pangungusap at ang kaliliman ng mga pangungusap na may panguri. Okay, maraming salamat. So, ano nga ba ang pangkuli? Maaari mo ba itong basahin, Binibining Chichiri? Ang pangkuli ay isang salitang paglalarawan na nagbibigay ng katangian sa pangalan. Ito ay nagpapahayag ng mga detalye tungkol sa itsura, laki, kulay, lasa, amoy, o ibang pangkatangian ng isang bagay o pangalan. Okay, so ang pangkuli ay isang bahagi ng pananalita na kung saan ay naglalarawan o nagbibigay ng katangian sa pangalan. At ito ay nagdagdag impormasyon tungkol sa itsura, laki, kulay, lasa, amoy, o ibang pangkatangian ng isang bagay o pangalan. So, para ang isang halimbawa dito, maganda ang babae. Ano ba ang ginamit na salitang pangkuli sa kausap? Ginoon. Ang ginamit pa ng panguri sa nagpapangusap ay maganda dahil ito ay nag-aarawan sa babae na siya ay maganda. Mahusay. Okay, sa pangalawang halimbawa naman, Binibining Arjuline. Okay, magaling. So sa panguli naman ay masarap ang pagkain. Maaari mo ba tutukuyin, Binibining Litel? Ang ginamit ko ay masarap. Ito ay naglalarawan ng masarap ang pagkain. Maaari mo ba magbigay ng ilang iba pang
So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, sir. Ngayon, tapos na niyo ang trabaho tungkol sa mga pagpuri. Tayo ngayon ay magkakaroon ng isang aktibidad. So, ang aktibidad ito ay tatawagin natin sa kategorya. Ganito lang ang ating gagawin. So, makikita niyo ang spinning wheel sa ating TV, no? Nakalagay sa spinning wheel ang lahat ng mga pangalan. So, ang pangalan na pipili ang siyang sasagot sa lahat ng pangunan sa A, B, ay A, ganoon din sa B, C, at D. At piliin naman ninyo ang sa tingin nyo ang kung na pangpuri sa mga salita na sa Sara. Nagkakainin ba tayo mga bata? Oo. Okay, magaling. So, reward na na ituloy ang ating ruleta. Okay. Binibining, Binibining. Maaari ka na pumunta dito sa harapan at piliin ang mga angkot na pangpuri na sa tingin mo ay tama para sa mga salita na sa anak B. Lahat ng kahot sa anak B. Ang pagmumara. Ito. Salamat. Maaari kang masahin ang lahat ng mga sinagot ni Binibining Method. Maganda, masarap, magulat. Okay, tama ba ang mga sinagot ni Binibining Method? Oo. Okay, masahin ni Binibining Method. Ayun, sino kaya ang pangalawang pipili? Wala kayo. Wala po. Wala akong Janelle. Maaari ka naman pumunta dito sa harapan at piliin ang mga angkot na pagpuri kasi tingin mo ay tama. Salamat Ginoong Janelle. So maaari mong basahin ang mga sagot ni Ginoong Janelle. Mabait, mabango, matibay. Okay. Sa susunod naman, sa kanan C. Okay, Binibining Annabel. Maaari ka lang pumili ng mga angkot na pagpuri kasi tingin mo ay tama para sa mga salita ko. Okay, masasahin, mabilis, Binibining Annabel. So, maaari kang basahin ang lahat ng mga sagot ni Binibining Annabel. Masipag, maganda, mahal. Okay, sa panghuli naman. So, okay, Binibining Desiree. Maaari ka lang pumunta dito sa harapan at ilikit ang mga angkot na pagpuri para sa mga salita na sa okay, masasahin, Binibining Desiree. Ngayon, maaari kang basahin ang lahat ng mga sinagot ni Binibining Desiree. Mabuti, maluto, maganda. Okay, magaling. Ha? Ngayon, sa tingin ko ay nakukuhaan niyo talaga ang mga tinalakay tungkol sa pangpuri. Ngayon, magtatanong ako sa inyo kung ano nga ba ang pangpuri. Ngayon, Binibining Pretzel, ano nga ba ang pangpuri? Ito ay salita ng kalarawan ng katangian ng pangalan ko pa. Okay, mahusay, Binibining Pretzel. Ngayon, Ginoong Junel, maaari ka ba magbigay ng isang pangungusap na may pangpuri? Anong klase ng pangungusap? Anong klase ng pangungusap? Depende po sa'yo, karaniwang o di karaniwang. Maganda si Junel. Mahusay, Binibining Junel. Ngayon, Ginoong Arnel, maaari ba magpuhin kung ano ang pangpuri na ginamit ni Ginoong Junel sa
na may pagpuri. So, maaari po ba basahin ang pamatayan, hindi better? Pamantayan, kawastuhan, 5 points. Wasto at upang nilalaman, walang pagkakamali at wasto ang mga impormasyon. 3 points. May ilang pagkakamali, ngunit hindi nakakapekto sa kabuuang nilalaman kung di wala gawin. 2 points. Maraming pagkakamali na naka-apekto ng pagkaunawa sa nilalaman ng gawain. Ikaw, Janelle? Presentation po. Presentasyon, maputos, maayos, malinis, at organisado ang presentasyon, malinaw at aking ang magpapahayag. 3 puntos, kung may ilang pagkakamali ngunit hindi nakakapekto sa kabuuang nilalaman ng pag-iwan ng gawain. Maayos ang presentasyon, ngunit may ilang aspeto na kulang o organisado. 2 puntos naman, kung bakit maayos ang presentasyon, ngunit may ilang aspeto na kulang o organisado. Salamat, Ma'am Janelle. So, meaning, Arnel, para kung basahin ang panghuli, no? Ang koordinasyon, magkakaroon ng pagkakaroon ng puntos kapag may nangingalaugnayan at ang lahat ay tumulong at nakilahok sa gawain. Magkakaroon ng 3 puntos kapag mayroong ilan ang hindi nakilahok at tumulong sa gawain. Ngunit nakita pa rin ang pag-ugnayan. Magkakakuha naman ng 2 puntos kapag malabo ang ugnayan, wala masyadong pagkikilahok at pagkikipag-koordinasyon ang nakita sa mga miyembro. Okay, maraming salamat. So, ito ang pangkatuna at ito naman ang pangkatdalawa. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong gagawin ng gawain. Okay, maaari na sa ulan. Okay, meron na naman tayo 1 minuto. Tapos na ba ang pagkakutay? Pagkakadalawa, tapos pa kayo? So, pagkakot naman yun ang i-presentahan nyo ang ginawa sa klase. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga ang pala tagapagkulat ng unang pangkat at narito po ang aming nagawang tatlong pangusap na hindi kaya karaniwang ayos sa ginamitan ng ang unang pangusap. Mataba ang talong. Ang ginamit po namin na pangkuli sa natura pangusap ay ang salita
ay nasa ayos na di karaniwan. At ang ginamit namin ng pangpuri ay ang wala. Ang pangpuri naman po ay ang pangungusap na maghayong akusali. At ang ginamit namin dito ay na pangpuri ay ang salita matayo na nag-aarawan man po sa gusali. At yun lamang po at maraming salamat. Tama ba ang pangungusap at gawa ng patuna? Yes. Okay. Ano nga ba ang ginamit na pangpuri dito sa una, no? Okay. Sa pangalawa naman? Okay, wala. Pangatlo naman? Okay. Husay. Ang pangkatuna ay bibigyan natin ng labing ibang punto. Pangalawa, maaari niya namin presentahin yung ginawa sa kanyang klase. Hello, magandang umaga sa lahat. Ito ang aming ginawang na pag-uusap. Una ay mabait ang luksok namin ang ginamit. Mapagpuli dito ay mabait na naglalarawan sa aming luksok. Pangalawa ay ang malaki ang ipinayat niya. Ang ginamit na pagpuli dito ay ang salitang malaki na naglalarawan sa kalakihan po ng kanyang pagpayat. Pangatlo naman ay ang masarap ang ulam. Ang ginamit ng pagpuli dito ay ang salitang masarap na naglalarawan sa ulam. Ang ginamit namin ay karaniwang ayos. At hindi kami gumagamit ng ay na hindi karaniwang ayos. Maraming salamat. So, tama ba ang mga sinagot na ni Ginoong Arnel? Okay. So, ano nga ba ang ginamit na pangpuri ni Ginoong Arnel? Pangatlo naman? Okay. Ang pangkatalawa ay bibigyan natin ng labing ibang puntos. Okay, magandang umaga mga bata. Batid ko, naiintindihan ninyo ang ating talakayan sa umaga nito. Ano nga ulit ang panguli? Binibini Annabel? Ano nga ulit ang panguli? Binibini Annabel? Magaling, ang panguli ay ang mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, oo, mga pangyayari. Ano naman ang dalawang uri ng pangusap? Binibini Archline. Magaling, ang dalawang uri ng pangusap ay ang karaniwan at di karaniwang ayos na pangusap. Ngayon, batid kong naiintindihan ninyo ang ating talakayan ngayon. Kung kaya ang inyong teacher ay nakapagluto na ng kanyang pinakbe. Maaari ko bang bigyan natin lahat natin mga sarili ng pakbet lang? Maaari ko tumayo ang lahat? Sabayan niyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakpak. Bet na bet. Pakiulit nga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakpak. Bet na bet. Kung kayo, kumuha ng isang kapat na mabilis sa pagkatalayon tayo, pasulit na mag-aala. Kumuha ng isang kapat na mabilis at sagutan ang mga sumusunod na mga katanungan. 1 word, sir? Oo, 1 word. Pili lamang ang tintik ng tamang sagot. Ano ang tawag sa pangalawa natin? Panguri. Mabait. Correct. Mabait ang dalawa. Okay, that's so cute! Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko ay naiintindihan ninyo ang ating karabayan ngayon. Hanggang sa susunod natin pagbibita, paalam.